El Filibusterismo, Kabanata 21, Mga Anyo ng Taga-Maynila. Ang dulaang Variedades ay ang ikaunang palabas na idaraos ng Samahang Operang Pranses ni Mr. Joy. Mag-iikapito't kalahati pa lamang ng gabi ay ubos na ang tiket. Nang mag-ikawalo na ng gabi ay may mangisang-isang tiket ang nabibili, ngunit ito ay itinatawad sa malaking halaga. Samantalang may isang Kastila na nagngangalang Camarón Cosido ang nararahuyo sa gayong kaguluhan. Nilapitan naman siya na katumbalikan niyang Ginoo. Ito ay si Tio Kiko. Sinabi ng nauna, utang raw sa mga praile ang pagkapuno ng dulaan. Mas lalo naman daw naging kaakit-akit ang palabas dahil sa pagbabawal sa panonood rito. Ang akala naman ng iba ay may itinuturo ang palabas sa mga manonood, kung kaya ito ay ipinagbabawal. Ang mamamayan ng Maynila ay nahati dahil sa nasabing palabas. Tutol rito ang mga praile, mga kababaihan na may asawa at kasintahan. Samantalang ang mga marino, kawani, pinuno ng hukbo, at maraming matataas na tao ay nagtanggol dito. Sa pagmamatsyag naman ni Camarón Cosido ay maraming napuna ang Ginoo. Isa rito ang kanyang narinig na ang palatandaan ay isang putok, ngunit ito ay hindi niya pinansin. Talasalitaan, idaraos, ipagditiwang, gaganapin, dulaan, aktingan, itinatawad, ibigay, mag-alok, nararahuyo, naaakit, katumbalikan, kaagapay, kasama sa panghabang buhay, kaakit-akit, kahali-halina, tutol, disang-ayon, labag, pagmamatsyag, pagbabantay, pagmamasin, napuna, napansin. Kabanata 22, Ang Palabas. Napuno ng tao ang lugar kung saan idinaraos ang dulaan. Huli na ng 15 minuto nang magsimula ang palabas, na naging dahilan ng di mapigilang pag-iingay ng mga manonood. Ang mga mag-aaral ng akademya ay nakaupo sa palkong katapat ng kinalalagyan ng mananayaw na si Pepay. Si Don Custodio naman ay ipinwesto rin malapit dito upang mapasang-ayon ang Ginoo. Nang hapon din ng araw ng palabas ay sumulat si Pepay kay Don Custodio at itinipan ito, kung kaya't hindi nito naiwasang hindi dumalo sa dulaan. Masaya ang mga manonood maliban sa binatang si Sagani, sapagkat nakita niya si Paulita na kasama si Juanito Pelaez. Sa pagpapatuloy ng palabas ay patuloy rin namang isinasali ni Tadeo sa wikang Kastila ang mga salitang Pranses. Ganon din si Pelaez sa kasamang si Paulita at tiyahin ng dalaga. Noon din ay sinang-ayunan ng paring si Padre Irene ang kahilingan ng mga estudyante na magtayo ng akademya. Subalit mapapasailalim pa ito sa isang korporasyon kung sakaling hindi gugustuhin ng mga Dominikong pari na makasama sa universidad ang nasabing akademya. Samantalang kasisimula pa lamang ng ikalawang bahagi ng palabas ay nagtayuan at lumabas na ang mga mag-aaral. Talasalitaan, idinaraos, ginaganap,
dulaan, palabas, aktingan. Palko, itaas sa bahagi ng teatro o tanghalan. Ipinwesto, inilagay, inilugar. Tinipan, tinagpo, nakipagkita. Akademya, eskwelahan, paaralan. Sasailalim, dadaan sa proseso. Korporasyon, organisasyon, grupo ng mga negosyante. Kabanata 23. Isang bangkay. Nang magka-ikapito ng gabi, si Simon ay dumating sa lugar ng palatuntunan. Naroroong umalis at bumalik ng makalawang beses sa kanyang tahanan na may kasamang ibang tao. Naroroon ding binabantayan niya ang daan sa tabi ng kumbento ng Santa Clara at naroroong nakita niya nakausap ng mga mag-aaral si Camarón Cosido sa dulaan. Habang si Basilio ay tapat ang pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng kanyang tagapag-ampon na si Kapitan Tiago. Subalit, labis ang pagtataka ng binata kung bakit sa tuwing bibisitahin ito sa ospital ay nadarat na niya ang kapitan na tulog, namumutla at naglalaway na animoy isang patay. Sa palagay niya ay binibigyan ito ng apyan, ngunit hindi niya malaman kung sino ito. Gayon tanging si Padre Irene at Simon lamang ang dumadalaw rito. Kinagabihan ay nagtungo si Simon sa tahanan ni Basilio upang ipaalam ang magaganap na himagsikan sa gabing iyon. Ninanais ni Simon na pangunahan niya ang isang pangkat ng manggigiba sa pinto ng kumbento kung saan naroroon ang dalagang si Maria Clara at makuha ito. Subalit, huli na ang lahat dahil sinasabing si Maria Clara ay namatay rin ng hapong iyon. Hindi naman agad pinaniwalaan ni Simon ang balita hanggang may pinadala si Padre Salve kay Padre Irene upang ipahatid kay Kapitan Tiago ang pagkasawi ng dalaga. Halos sumabog naman ang puso ng binatang si Simon nang matanggap ang balita dahil si Maria Clara ang dahilan ng kanyang paghihimagsik. Samantalang naiwang awang-awa si Basilio sa binata. Talasalitaan, palatuntunan, dulaan, kumbento, simbahan, tagapag-ampon, tagapagkalinga, nadaratnan, naaabutan, apyan, isang uri ng halaman, nagtungo, nagpunta, pangkat, grupo, pulutong. Kabanata 24. Mga pangarap. Si Sagani ay naglalakad patungo sa Malekon bago magtakip silim upang kitain ang kasintahang si Paulita. Umaasa ang binata na pag-uusapan nila ang mga naganap nung gabi ng dulaan. Sa kanyang paghihintay ay kanyang naalaala ang sari-saring tagpo ng kanilang masasayang sandali. Naalaala at naisumpa rin tuloy niya ang dulaan at ang kanyang karibal na si Juanito Pelae. Sari-sari ang mga pangyayari na sumagi sa isip ni Sagani at unti-unti na ring dumidilim ang paligid. Sa kanyang paglingon ay nakita niya ang papalapit na karwahe na lulan si Paulita, ang kaibigan nitong kasama noong gabi ng dulaan, at si Doña Victorina. Nilapitan ni Doña Victorina si Isagani
upang alamin ang kinaroroonan ng nawawala nitong asawa. Hindi naman ito maituro ni Isagani dahil sa ito ay sa tahanan ng kanyang amain nagkukubli. Nang ang magkasintahan ay makapagsarilinan, si Paulita ang unang naglahad ng kanyang nararamdaman. Sinabi nito na hindi man lang daw siya pinansin ng binata sa kadahilanang sa mananayaw ito nakatitig. Imbis na si Isagani dapat ang manunumbat, ay siya pa ang kinakailangang magpaliwanag. Ani rin ni Paulita ay hindi siya, kundi si Doña Victorina ang umiibig kay Juanito Pelaez. Ang usapan ng magkasintahan ay napadako sa bayan ni Isagani. Ang binata ay umaasa na ang kanyang bayan ay uunlad. Inaasam din niya na ang bawat pook ng bayan ay magkaroon ng mga pagawaan, mga pantalan at ng tanggulang bansa. May pag-aalinlangan naman si Paulita sa mga pangarap na ito ng kasintahan. Pero para kay Isagani ay hindi mawawala ang kanyang pananalig tungkol rito. Aniya ay handa niyang isugal ang nag-iisang buhay para makamit lamang ang hinihinging karapatan ng kanyang bayan. Talasalitaan, patungo, papunta, magtakip silim, palubog ang araw. Tagpo, pangyayari, eksena. Karibal, katunggali, kaagaw. Lulan, nakasakay. Nagkukubli, nagtatago. Naglahad, nagsabi, nagpahayag. Manunumbat, manglait. Napadako, napunta, nalipad. Pantalan, daungan, pier. Kabanata 25. Tawanan at iyakan. Sa bulwagan ng Pansiteria, Macanista de Buen Gusto, ay nagtipon-tipon ang 14 na binata. Idaraos dito ang iminungkahing piging ng pari na si Padre Erine. Alang-alang sa kapasyahang ipinagkaloob ni Don Custodio para sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Naghahalong kasiyahan at iyakan ang nararamdaman ng mga binata. Nagbibiruan at nagtatawanan sila, ngunit ito ay pilit lamang sa kadahilanang labis nilang dinadamdam ang kapasyahang iginawad ni Don Custodio. Sinang-ayunan nga nito ang pagpapatayo ng akademya, subalit ipapasailalim naman ito sa isang korporasyon at gagawin lamang tagapaningil ng mga ambagan at abuloy ang mga mag-aaral. Ang mga nakahain na ulam sa piging ay may pinatutungkulan. Ang pansit lang ay para kay Don Custodio. Kay Padre Erine ay ang lumpiang inchik. Sa mga praile ay ang tortang alimango. At ang pansit gisado naman ay sa pamahalaan at sa bayan. Nagkaroon ng mga palabas tulad ng talumpatian, kung kaya't may mga lumapit sa durungawan at nanood. Napansin ng mga mag-aaral ang isang binata na nagmamanman sa kanila. Kasama nito ang isang di kilalang lalaki na sumakay sa isang sasakyang naghihintay. Ang sasakyang ito ay kay Simon. Talasalitaan, bulwagan, isang gusali na pinagtatanghalan. Nagtitipon-tipon, pagpupulong-pulong. Idinaraos, kinaganap. Iminungkahi, kuro-kuro, opinyon. Piging, handaan, salo-salo. Sinang-ayunan, pinayagan. Kapasyahan, desisyon, hatod.
talumpatian, salitaan, pagbigkas, nagmamanman, nagmamasid.